pabalik ka na ng Abu Dhabi bukas makalawa. Kaya samantalahin mong kumain ng baboy dahil sigurado ako mamimiss mo to. Nay, mas mamimiss kita kaysa sa lechon. Anak, mamimiss din naman kita eh. Sabi ko naman sa'yo, dito ka na lang. Huwag ka nang bumalik doon. May naipon naman ako kahit papano. Nay, huwag ka na malungkot. Ito naman, di ka pa rin nasasanay. Magsasampung taon na akong mag-Abu Dhabi. Hindi ba't nung nawala ang tatay, ang pangako ko magtatrabaho ako para sa inyo. Hindi kita pababayaan. Hanggat kaya ko na magtatrabaho ako. Huwag ka na umiyak. Naku, maglechon pa tayo para mas masaya. Kulang na tayo ng lechon. Tom! Lechon naman dito. Hoy. Anak. Oh, Chang. Natatandaan mo ba tong si Tom? Yung pinsan mo, maliit pa lang kayo nung kayo'y nagkita. Tom, ikaw nga. Ibang-iba na talaga yung tsura mo ngayon ah. Big time na. Naku, maka big time naman to. Ikaw nga ibang-iba na rin itsura mo. Dati-rati, ang liit mo lang na uhugin, makulit, at maraming kaaway na bata. Oy, hindi na ngayon ah. Good boy na to ngayon. Pero gwapo pa rin, di ba? Gwapong-gwapo sa sarili. Ikaw talaga. Magtatrabaho din siya sa Abu Dhabi. Di ba sa susunod na buwan na ang list mo? Oo, buti nga ako. Natanggap ako doon bilang driver kasi mali talaga sweldo pag matador ka lang sa palengke. Ngayon pa, kailangan ko talagang kumita ng pera kasi buntis na si Mrs. Ay, talaga ba? Nakakatuwa naman. Ang bilis ng panahon. Tatay ka na rin pala. Anak, hindi mabilis ang panahon. Talagang napag-iiwanan ka lang. Mag-asawa ka na kasi para naman magkaroon na ako ng apo. Si mama talaga. Insan, sa ganda mo na yan. Sigurado ako, madali ka makakahanap ng boyfriend. Naku, bakit ba napunta sa akin yung usapan? Naku, pag nasa Abu Dhabi ka na, magsabi ka ha? Oo. Tsaka tutulungan kita maghanap ng boyfriend. Basta dapat kasing gwapo ko, ah. Talaga nga naman. Oo, maglitsyon na tayo. Yan, kainin mo tong balat to. Sige Sarap po. yan. Ang iwan ng pamilya kapalit ng mas mabuting kabuhayan. O ang manatiling kasama sila pero lugmok naman sa kahirapan. Ito ang hinaharap ng marami nating kababayan. Kung wala na talagang ibang paraan, kapit sa patalim nilang sinusunggaban na makipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit patila sugal itong walang kasiguraduhan. At kung minsan pa, nakataya ang sariling buhay at kaligtasan. Uy, minsan. Tagal. Buti na tsempohan kita. Tagal na kitang hinihintay. Anong ginagawa mo dito? Ano nangyari? Di ba malayo trabaho mo dito? Yun na nga eh. Nasagot ko yung boss ko nung isang araw. Paano naman kasi walang respeto sa mga empleyado niya eh. Kaya yun. Inalis ako. Minsan, baka naman pwedeng dito muna ako tumira sa inyo. 4 na buwan ka pa lang dito, di ba? Sana nagtiis ka na lang muna. Inisip mo yung pamilya mo, yung anak mo. Wala ka na sa Pinas. Na nga eh. Hindi naman pwedeng umuwi ako ng Pilipinas. Wala pa akong naipon eh. Laki pa ng utang ko ron. Di ba, nangutang ako para makapunta rito. Alam mo naman yung batas dito, hindi pwede magsamang lalaki at babae sa isang bahay. Isa pa may kasama ako sa bahay, hindi ako sigurado kung papayag yun. Pwede yun. Magpinsan naman tayo eh. Sige na, insan. Wala na ako ibang matatakbuhan dito eh. Ano ba naman, Ani? Siyempre kung akong tatanungin, hindi pwede. Wala na kasi talaga siyang matutuluyan. Pansamantala lang naman, Ate Ruth. Oo, pag nakahanap po ako ng trabaho, aalis din po kagad ako. Eh, paano kung wala kang makitang trabaho? Naisip ko rin pala, Ate Ruth, baka pwede natin siyang isama sa racket natin sa pautangan. Siya na lang yung maningil ng mga pautang natin. Grabe ka naman, Ani. Makikitira na, meron ka pang pa-livelihood program. Sobra ka naman.
Bahala ka. Mukha namang nakapag-desisyon ka na. Maraming salamat po. Pangako po, gagawin kong maayos yung trabaho ko. Basta hindi kayo pwede magsama sa isang kwarto, ha? Sa sofa mo yung patulugin. Salamat, Ate Ruth. Maraming salamat, Insan. Parang kapatid na rin naman ang turing ko sa'yo. Di kita pwedeng pabayaan. Salamat, Insan, ah. Mukhang masarap to, ah. Masarap, prito lang naman ang luto. Si Ate Ruth talaga, oo. Ano ho ito? O, di ba ngayon ka na mag-uumpisa maningil na may mga utang sa amin? Andiyan yung mga pangalan, ang mga address. Gamitin mo lang yung sasakyan. Siguro naman may lisensya ka. Oo, ate. May lisensya yan. Dati siyang driver dun sa huli niyang pinasukan. Di ba, Tom? Oo, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko yung trabaho ko dito. Aba, dapat lang. Ay, ba't hindi mo na naman sinagot? Ito naman, ang tagal na naliligaw ng taong yan sa'yo. Ate, ayoko ng lalaking ganyan. Makulit, tapos feeling pa. Mas mabuti pang wala na lang ako nobyo kaysa ganyan naman yung maging nobyo ko. Tama yan, Insan. Dapat talaga hindi ka nagmamadali paghanap ng boyfriend eh. Malay mo, andyan lang sa tabi-tabi. Salamat. Paano mawawala yun ng ganun-ganun lang? Paano? 3,500 dirhams yun. Halos 50 milyong nawala mo, Tom. Diyos ko, kaumpisa mo pala sa trabaho na to. Ganyan na yun nangyari? Yun na nga ho eh. Iniisip ko kasi baka nahulog na sa sinakyan ko. Bakit kasi hindi mo ginamit yung sasakyan? Diyos ko naman, Tom! Sabihin mo na lang kasi yung totoo. Nagsasabi naman ho ako ng totoo eh. Ngayon, kung iniisip niyo na magnanakaw ko, nagkakamali ho kayo. Ako, Tom, hindi ako pinanganak kahapon lang. Hindi ako tanga. Ba't kasi hindi mo aminin na magnanakaw ka? Ha? Mahirap lang kami. Oo, kailangan ko ng pera, pero hindi ako magnanakaw! Ha? Magnanakaw ka na, baka mamatay tao ka pa! Si! Lumapit ka! Sasaksa ko to sa'yo! Ha? Huwag mo akong inuustahan! Hindi mo ako kilala! Hindi ako magnanakaw! Ha? Hindi ako magnanakaw! Yeah! Papatayin ako ng hayop na yan! Palayasin mo yung magnanakaw na yan! Ate! Ano ba nangyari? Hindi ako magnanakaw, Insan. Hindi ako magnanakaw. Bakit umabot sa ganun? Bakit mo inaabahan ng kutsilyo si Ate Ruth? Insan, pasensya na nagdilim lang yung paningin ko. Pero hindi ako magnanakaw. Insan, tulungan mo ako. Baka magsumbong si Ate Ruth. Insan, tulungan mo naman ako.